Oh, sinabi po ng ating kaibigan noon na prediction po nila hindi pa matapos po yung December. Ngayon naman po, no, pumasok na po talaga yung bagyo dito sa Mindanao ngayon. Kasi ito po yung mga hula ng ating kaibigan, mga prediction po niya na nagkatotoo na. Ngayon po, nagiging bagyo na po na nabuo po dito sa Mindanao po ngayon. Kaya update po tayo guys, no? Dito po tayo ngayon guys sa ating mga kaibigan dahil po meron po siyang ipapaabot po ngayon sa taga Mindanao. No, sinabi po ng ating kaibigan noon na prediction po nila hindi pa matapos po yung December. Ngayon naman po, no, pumasok na po talaga yung bagyo dito sa Mindanao ngayon. Kasi ito po yung mga hula ng ating kaibigan, mga prediction po niya na nagkatotoo na. Ngayon po, nagiging bagyo na po na nabuo po dito sa Mindanao po ngayon. Kaya ito po ang sinasabi ng ating kaibigan na hindi lang sa Luzon, Visayas, pati sa Mindanao ngayon guys. Nagkatotoo po ang kanilang prediction. Meron po sila ipapaabot sa lahat po ng makapanood nito. Kasi meron silang nakita na sa tuwing ito ay mangyari, yung bagyo na to dito sa atin ay delikado. At saka lalo na po yung landslide. Kaya nandito po tayo ngayon. Samahan niyo po ako guys para gusto namin ipaabot sa inyo. Magandang umaga po, kaibigan. Tay? Oo, grabe, hindi ko talaga inasahan ito, tay, no? Yung bagyo na nabuo po noon, dito yung Pablo lang. Ngayon, yung low pressure na nangyari ay nagiging bagyo na dito sa Mindanao. Kaya nahihirapan po yung mga tao dito dahil po lalo na po yung mga madaling ma-landslide po ng mga area. Yun po kanilang tinatakutan po ngayon. Gusto kong maipaabot po natin kung ano po daw ang kanilang gagawin at ano po ang inyong maipayo. Naku po, nakakatakot ito. Sa lahat po na makapanood nito ha, hinulaan na po talaga nila na ito po yung talaga yung prediction na nagkatotoo. No, lalo na po yung taga Mindanao. Kasi po dito sa Mindanao guys, pambihira lang po talaga na makabuo po ng isang bagyo. Kaya mag-ingat tayo. Meron pong babala ang ating kaibigan na Dwindi. Ito po ang mga lugar po. Sa tuwing ito ay tatamaan po ng ulan na malalakas kung aabot po ng 2 linggo. Ito po, pangalanan na po niya yung pinakadelikadong lugar na matatamaan po ng landslide, no? Tay? Sa lahat po ng taga Masara, no, hindi po talaga kampante po talaga doon na mga lugar ngayon, no. Mag-ingat kayo diyan, baka po maulit po nangyari. Pero ngayon guys, ito po yung pinakadelikado na lugar na dapat po ay kung sa tuwing ito ay malakas po yung ulan, ito po yung sinasabi ng ating kaibigan na dapat po lumikas po yung taga Diwalwal, Mount Mungkayo. Yun po ang pinakadelikado po doon sa mga mining guys. Doon po talaga ang nakikita ng ating kaibigan na may mangyaring katulad po sa nangyari po doon sa Masara. Kaya natatakot po yung kaibigan natin. Ito po yung paabot nila. Kaibigan, ito lang po ba talaga ang nakikita po ninyo na pinakadelikado? Ha? Naku po guys, ito po talaga ang kanilang nakikita ngayon guys na pinaka delikadong lugar ngayon na tatamaan po ng landslide kapag ito ay malakas yung ulan, lalo na po yung bagyo na nabuo na. Kasi po yung ulan dito kapag ito ay mangyari dito sa bundok dito sa ating lugar ay napakadelikado kasi po kadalasan po dito sa amin guys, no, matataas po ng mga kabundukan, matarik. Kaya dapat po talaga na mapanood po sa taga Mindanao nito. Kasi po baka po ito yung mga hula ni kaibigan na kinatatakutan po nila na mga kalamidad na mangyari na ngayong December. Kasi po sabi po natin kaibigan noon, nung sinabi po nila, no, hindi pa matapos yung December ay marami pang mga kalamidad na mangyayari. Kaya nais po talaga namin na may ipaabot sa inyo ng personalan para po ay malaman po ng iba na hindi po nila alam kung ano po ang gagawin. Kaya nagpapaabot po tayo para meron po silang idea. Sa lahat po ng taga Diwalwal sana po mapanood po ninyo ito. Sana hindi po matulad kayo doon sa Masara na kahit pinalikas na hindi pa rin lumikas. Anong nangyari? Natatabunan po ilang tao, ilang libo po yung nakuha doon, no? Tay?
Oo nga, tama po kayo tayo. Nagpapasalamat kami dahil po ay sinasabi po ninyo yung mga prediction po ninyo at ngayon nagkatotoo na. Di ba sinabi po ninyo noon na itiit ngayong December, no, sunod-sunod yung mga kalamidad na mangyari. Lalo na po yung December guys. At saka may pumasok na bagyo dito sa amin na buo na talaga. Ang delikado dito yung ulan talaga kasi po yung mga landslide yun po talaga ang bigay po ng malaking trahedya dito sa Mindanao ngayon. Kaya dapat po, at saka yung mga baha dito, ay dapat po talaga na mag-ingat po tayo. Kaibigan, maraming salamat po sa inyo ha. Oo nga, sabi po natin kaibigan, kung hindi po kayo mag-ready nito, kung sa tuwing ay doon na kayo mag-ready, na mayroon nang nangyayari na kalamidad, mahirap na po talaga kumilos kapag ikaw ay naiipit kasi po yung diwalwal po daw guys, sa totoo lang no, mahirap po yung mga area po doon kasi po yung mga bahay guys, katulad po doon sa bagyo no, ito po yung sinasabi ng ating kaibigan, delikado din po yung bagyo, sabi po niya ngayon. Oo, magkapariha lang po yung bagyo at saka doon sa diwalwal yung yung mga bahay na nasa bangin. Pero ang nakalamang lang po doon sa bagyo kasi wala pong mining. Ang delikado po dito pag doon sa diwalwal kasi nasa taas po sila ng bundok nakatira, tapos pag naglandslide ito, no, hindi po talaga makikita kapag ito ay mabutas po yung nasa ilalim po ng kanilang miniminahan, no. Kaya kaibigan, salamat ha. Mag-ingat po tayong lahat guys, lahat po ng Mindanao, mag-ingat kayo kasi mayroon na buo po na bagyo. Ito po talaga ang ipinapaabot ng ating mga kaibigan noon. Salamat kaibigan.